Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ulit si JDB, ang inyong kabang lingkod. Kaya salamat po rito kay Abel sa binigay niya na pamasok sa akin ng jacket. Binibiro ko ang mga kasama ko na may ganito, Team Abel. Pero wala ko talagang Team Abel. So, alam niyo naman ang inyong kabang lingkod. Diyos ko, komedyante po ako sa likod ng camera. Pagkaharap niyo ako. Okay, so ito yung pag-usapan natin ngayon. Ito pong peace and unification daw po ni PBBM at nito nila dating Pangulong Duterte. Bakit ko tinatawanan? Itong sinusulong ni Belhica, alam nyo, this is one-sided eh. Di ba bakit ang presidente kinakailangan na makipag-meet up pakidigong sa kabila ng ginawa sa kanyang paglapastangan? Hindi niya na nga pinarusahan, hindi na nga niya pinakulong. Alam niyo yung pinaka-the best ang gawin rito ng presidente and also kay Atty. Lisa, ang takuwag tayo lang naman mula sa nagmamalasakit na mamamayan, huwag nyo nang patulan itong isinusulong na to sapagkat ang kapayapaan ay marami hong paraan. Okay? Para mapanatili natin. Ang nakakatakot po rito kasi, baka mamaya, pag nandun ang Presidente Marcos, alam niyo na yun, biglang maulol na naman itong si dating Pangulong Duterte, di ba? Pagmumurahin, lait-laitin. Paano kung mayroong mga tao yan si PBBM na hindi ho makapagpigil? Di ba? Oh. Nagkaroon ng citizen's arrest. Pwede ho kasing citizen's arrest itong si Kibuloy dahil sa kabastusan ng bunganga niya. Ay Kibuloy si Daddy Diggs. Pwedeng citizen's arrest. Di mauulol ngayon itong mga DDS. Di gulo po yan na malaki. Diba? Trap mo yan sa isang gulo. Yung plano nila yan. Kung gusto nila ng peace rally, no, May Day, rest and pieces. Etong nagsusulong na to. Sila na lang. Natural ito po si Belhica, isusulong niya yung ganyan dahil pabor yung Daddy Diggs. Para kung merong mga namumuo, kasi totoo naman, may namumuo naman talaga ng mga plano na siya po ay kasuhan ng inciting to sedition, yung inciting to commit a coup d'etat, plus yung pwedeng unjust fixation on the side of the president. Diba? Yes, paninirampura. Oral defamation is actually hindi lang po oral defamation yan. Slander by deed yan. Paturo-turo ka pa ng ganun. Kahit na yan po sa harap ng camera, napipil po ng tao kung sino ang tinuduro. And after all, ang presidente ang pinaka-representante ng sambayan ng Pilipino. Diba? So, nung binastos ng Presidente Marcos, lahat po ng mga Pilipino, maging ang mga supporters niya o hindi niya supporters, kasama ko tayong lahat doon na binastos ni Daddy Diggs. Ito ako sa masugid na tagapagtanggol niya noon, taga-suporta noong kanyang panahon. Pero, nung piliin niya ang interes ng China, kapakanan ng China sa South China Sea, nawala na ako ng gana. Lalo na, nitong huling ginawa niya, lalong-lalo na ho talaga. Kung pwede ko lang siyang pagmumurahin araw-araw rin gagawin ko eh. Kaya lang hindi ho pwede, matanda na eh. Diba? Kailangan pa nating, even though anong gano'n siya kabastos, he still deserve respect mula sa mga nakababata. Doon natin siya sunugin. Although hindi naman siya tinatabla ng morality. Diba? Okay na lang din yun. Igalang pa rin natin si dating Pangulong Duterte. Pero kahit na hindi po siya kagalang-galang. Pero itong sinusulong na to, hindi ko pabor dyan. Pwedeng ito isang plano to gang up the president. Dahil po sabihin nilang lalamya-lamya. Diba? Ngayon, may nabalitaan rin ako dyan na yung prayer. Kasi, nakalimutan ko lang banggitin kanina. Meron na pala raw petsa, no? Itong February 25. Yung pagsasamahin na, itong rally ng maisog-maisog. Yung rally ng mga nanggigigil o rally ng galit. Diba doon pa lang sa pangalan rally ng galit Tapos etong prayer ni na sinusulong naman ito ni Belhica. Diba? Yung palang petsa po mga kababayan, petsa na po yan ng selebrasyon ng EDSA. So what are planning to do is to humiliate the president by bringing the EDSA, which is a bad experience, diba? On the side of the Marcos family. Dadalhin nila itong EDSA doon sa Cebu sa harapan ng, di ba, sa pagmumukha mismo ng presidente natin.
Isa kong kabastusan yan. At yan ay nagpapakita talaga ano talaga ang kulay ni Daddy Diggs. And that is a vindication for me. Dahil ako yung naunang vlogger na nagsabi na si Digong ay isa pong dilawan. Kahit na siya yung dumurog sa mga opposition kasi itong mga dilawan nabuwisit sa kanyang sistema, 'di ba? Kaya kinokontra siya. And he was the one who coined the term dilawan. Si dating Pangulong Duterte ang nagsimula niyan. Pero still, tignan nyo naman, tila baga nagkakaroon po ng talagang pag-usbong ng dilawan. Yung dilawan dati, kalaban ng administrasyon niya, ngayon po, umaayon sila sa ginagawa ng presidente. Nakikita nila yung mga pagsisikap. And then for almost 2 years, nakikita nila yung bunga. Diba? Napakababa ng unemployment rate. Inflation natin, putragis. Sino mag-aakala na papalo ng less than 3%? Diba? Tapos meron tayong mga foreign investment, yung mga pledges. Kahit 7% po lamang ang pumasok as of December 2023. Ibig sabihin po noon, may nagmamaterialize. Ano lang yung kulang, yun na lang po kailangan gamutin. At doon ay dapat pagkaisahan ito ng Senado at ng Kongreso. But what they're doing, diba? Alam niyo, yung etong parali nilang ganito, pagpapabango lang po yan sa mga Duterte. Kumbaga, ang huli ho kasi nasa isipan ng mga Pilipino, yung kabastusan nito ni Pulong, kabastusan nito ni Mayor Baste, at yung kabastusan ng kanilang tatay. Yan po yung nagpapakita dyan. At isang masamang picture para kay Senator Amy Marcos na naandoon siya mismo, hindi man lamang niya talagang nilusob. Alam niyo pinakamagandang ginawa sana ni Senator Amy Marcos para mapatawad natin siya sa mga ginagawa niyang pananabotahe sa mga polisiya ng administrasyon, ng kanyang kapatid. Sana ho, nilusob niya mismo si Daddy Diggs nung pinagmumura si PBBM. She has ample time to do that. Ang lapit lang nung lugar, pwede niyang puntahan yun. Di ba? Pwede sabihin na wala ako sa sarili ko, naulol na ako. Nung narinig ko, minura-mura mo kapatid ko. Di ba? The president may not be perfect. Di ba? He may committed more errors in his administration, but he don't deserve such kind of evil treatment. Di ba? Pwede niyang lusubin dun si Daddy Diggs sa baba ng entablado. Hindi niya kailangang murahin. Kailangan niya naman pong ipagtanggol, di ba, ang kanyang kapatid. Pero nung ginawa niya, wala. Kinampihan pa niya, sinang-ayunan pa niya. Di ba? Naghanap pa siya ng paraan para masabing meron siyang inuunawa. Naunawaan niya si Baste o di na final warning siya kay Baste sa kanyang pagiging chismosa. Di ba? So ngayon, magrarally-rally. Alam niyo ba, ito pa ha, sabi ni Belhica, ganire, agad-agad raw parang ang dating sa akin po nito, when PRRD camp received the invitation, nako, agad ura-urada po, umuo daw po si Daddy Diggs. Siguro sabi ni Daddy Diggs ganito yun. Ano man yung magdasal naman tayo dyan? Patutang ina. Wala kayang problema sa akin. Madasalan ko pa yan si Marcos. Pag pumunta yan daw, sabihin niyo umuuna si Digong. Pagkita kami doon. Diba? Tutang ina. Turuan ko yan magdasal yung hayop na bangag na yan. O, baka ganun pa sinabi ha. Diba? Tapos pagdating ng presidente ron. Alam niyo mga kababayan ha, pasensya na kayo, but I'm going to use this term. Si PBBM po, he used to be a spoiled brat. Uulitin ko. He used to be a spoiled brat. Kasi sermon na ng tatay niya yan dahil ang gusto ng tatay niya. Maging maayos siya, maging tino, maging siya yung susunod na presidente. Diba? So dapat po maayos ang galaw ng Pangulo, ng kanyang anak. Pero puro pasaway talaga. Easy go lucky nga eh. Oh. Ayaw ng pagka sabi nila, huwag mo gagamitin ang spoiled brat, gamitin mo ang easy go lucky. Ayoko nga. Let's be realistic. Pag yan pong spoiled brat dati ay nagalit, tinapatan silang mga spoiled brat. Etong mga Duterte, tandaan nila, sino ang may kapangyarihan? Sino ang nasa pwesto ngayon?
'di ba? Aside from citizens arrest, ha? Pwedeng mismo yung mga kapulisan, yung security doon, pwedeng yun ang umaresto sa kanila. 'Di ba? Oh. Yung unification na yan, sila mismo ang magpakabait. Wala hong away. Yung sinasabi nila na merong nila Belica na merong awayan sa pagitan nitong dalawa, wala ho. There's no such thing. Wala hong awayan sa pagitan nilang dalawa. Sa ito pong si Digong, ito po yung nangaaway. Kakampi itong si Amy Marcos. Sila po yung nangaaway sa presidente. Kaya nga may magsasabi na ito yung binabanggit na naman si Martin Romualdez kaysa naninira sa mga kaalyado ng administrasyon. Well, the only question to them is when? 'Di ba? How? Kailan? Paano? Saan? Yun lang ang tanong. Pakita nyo kahit balita lang na may ginawang pagtira itong si SMR o ang presidente may ginawang pagtira sa mga kaalyado ng administrasyon. Wala naman eh. Sila yung sumisira eh. Kaya tuloy itong unit team na kahit nasabihin natin nung May 10, wala nang unit team. Literal, yung coalition. Pero sa puso ng mga tao at dapat po sa puso ng mga nasa administrasyon ngayon, lalo na yung naging bahagi ng pagsulong ng unit team nung nakarang eleksyon, dapat nananatili itong buhay sa kanila. Eh, problema hindi eh. 'Di ba? Sila mismong bumubulok eh. Sila mismo nagpaitim doon sa unit team na yan eh.